Nung hinawakan ko po yung hotline niya, no? Hotline, yung papunta sa dryer mismo. Ando na ang filter dryer nila eh. Dito sa may likod ng passenger, no? Ando sa pagitan ng sasakyan. Napakainit. Hindi ko po siya halos mahawakan, parang plancha. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, car aircon po ulit ang pag-uusapan natin ngayon, ha. Meron lang po kasi akong gustong i-share sa inyo na ginawa ko po nung nakakarang araw. Hindi ko nga lang po siya na i-video mga ka-vloggers kasi para sa akin kasi nun madali lang yun eh. Kumbaga tinignan ko lang ang problema niya, tapos ginawa ko lang ng simple. Para sa akin simple, pero lately habang naisip ko mahalaga pala na i-share ko sa inyo yun, at sayang nga lang hindi ko nagawa ng video, no. Ganito po kasi isa itong L300 na FB, yung mga kulay puti, mga ka-vloggers, yung mga kadalasan na pangkargahan talaga yan. Magaganda yan, matiba yan. Pero ang nangyari po kasi dito mga ka-vloggers, marami na pong kumalikot kaya nung dati. Bago mapunta sa atin, napakarami na ng mga humawak dito sa puro yata dito sa Olonga po yan eh, ginawa. So siya mga ka-vloggers, nilinis na daw yung aircon, pinalitan ng receiver dryer, tapos sa ilang ulit na ginagawa, mga ka-vloggers, hindi nila makuhang palamigin. Siyempre, alam niyo yung mga FB, lalo na yung mga lumabas po ngayon, no? Ang design nila, mga ka-vloggers, yung mga condenser, andoon na sa bandang likod, kabila ang side, andon. Nakaganyan silang dalawa doon, no? Nung araw, kung alam niyo yung mga FB, no? Meron dito sa, nung una, naglabas pa sila nung nakatayo dito sa may radiator, tulad ng mga Versaban, tapos meron din dito sa may passenger. Ngayon, nung huli, ginawa na nilang dalawang nakahiga dahil nga sa gustuhan nilang wag uminit yung makina dahil nadadamay. Pagka nandun ang condenser sa harapan, nabablock niya pa yung makina. Alam niyo naman ang makina ng L3, nandun sa upuan, di ba? So, walang hangin halos pumapasok. So, ang ginawa nila, nilagay nila yung dalawang condenser sa mga side. No? After dito sa harapan, pag pumunta ka dito sa may likod, bandang gilid, tagiliran, pagitan ng dalawang gulong, andoon. Nakaganyan yung dalawang condenser. Okay naman po yun, mga ka-vloggers, kasi ang design na yon hindi iinit yung makina. Pero ang nangyari po dito sa ginawa ko, mga ka-vloggers, dahil sa dami ng kumalikot, inuulit ko, ang dami na nang humawak, ang dami kumalikot, kung ano-ano na po yung pinagagawa nila. Nag-high pressure na sobra, mga ka-vloggers. Nagpalit na sila ng ganito, palit ng ganito, palit ng ganito. Hanggang sa huli, suko na sila, pinagbibintangan na nila yung expansion valve. No? So sabi, pagka di na naman nakuha dito, sigurado yan, expansion valve na yan. Pero, hindi expansion valve ang ginalaw ko, mga ka-vloggers. Inuulit ko, walang connection sa expansion valve. Yun lang ang hula nila. Marami po kasi mga bagay na pagka hindi na kaya, pinalitan na lahat. Kung ano na lang ginawa. Baklas dito, ganyan-ganyan, kung ano-ano na. Sirit na. Kamote. Kung may mga rider na tinatawag na kamote, kamote rider, yun. Kamote na technician. Hindi naman dahil sa kasi nga po gumagastos po yung may-ari ng sasakyan. Siyempre gusto nila tumino, paulit-ulit ginagawa. Sana kung pag binalik, warranty, walang bayad. Hindi eh. Pagka binabalik, laging may bayad na naman.
Ang masama pa, hinihigop minsan yata yung refrigerant, sinabi nung ano, tapos ibinabalik, lalo nang naloloko, mga ka-vloggers. Nung hinawakan ko po yung hotline niya, no? Hotline, yung papunta sa dryer mismo. Ando na ang filter dryer nila eh. Dito sa may likod ng passenger, no? Ando sa pagitan ng ano, sasakyan. Napakainit. Hindi ko po siya halos mahawakan, parang plancha. Napakainit. Nung pinapatay ko muna yung makina, nung dumating, nilagyan ko ng gauge. Hindi man lang umabot ng 100 ang pressure niya, ibig sabihin na mababa. Pero nung umandar na siya, ang taas ng pressure niya, mga ka-vloggers, umaabot ng 300 mahigit yung high side. Ha? Nilagyan ko kasi napapasok nga ako nung tinignan ko eh. Tapos yung suction, halos 50. So iisipin din ninyo, bakit ganun? Ang init, ang taas ng mga reading. So, ibig lang pong sabihin nun, mga ka-vloggers, high pressure. Mataas masyado ang pressure ng sasakyan. So, siyempre, tatanungin mo kagad kung ano ang ginawa na doon ng mga ka-vlogger na technician dyan. Paano, ano ba yung pinagkakalikot nila. So, yung huling-huling sinabi sa akin, mga ka-vloggers, no, ginalaw daw, pinagpapalitan daw po yung dalawang auxiliary fan. Dalawa yon sa bawat condenser. Alam niyo po kasi, mga ka-vloggers, yung mga L300 na yan, yung kanilang condenser, no, maganda yan, may shroud, no, maganda. May fan sila na malalapad, ha, malalapad, inuulit ko, ha. Oh. Tapos yung bracket ng motor nila, may bakal yun, no? May bakal na brakes na gano'n, no? Malapad. Hanggang kabila ang dulo ng condenser, gano'n. Tapos natin yung shroud. Ang nangyari, ayan po, tingnan ninyo mga ka-vloggers, oh. Ang ginawa ng technician, pagmasdan ninyo yan mga ka-vloggers, oh, yung kanyang auxiliary fan, pinalitan niya yung dalawa, ha? Pinalitan, tinanggal yung original na malalapad na blade. Kadalasan na 4 na blade yun, na malalapad, ha? Tinanggal, inalis na rin pati yung bracket niya, ha? Na merong gano'n, mahaba yun, eh. Nakatornilid sa mga gilid-gilid niya. Ayan, tingnan po ninyo. Tinanggal, ha? Tapos, ang ginawa nila dyan sa condenser, no, sa auxiliary fan mismo, ginamitan lang nila nung tie wrap, yung plastic, pang-lock sa kanya, hindi bolt, ha? Dahil kasi, tintie wrap lang nila, ha? Doon sa mismong fins, sa tubo ng condenser. Ayan, ayan po, ha? Dito inaalis. No. Tinali lang nila doon, yung mismong fan, mga ka-vloggers. Ayan, makikita pa ninyo, nandiyan pa yung pinaka-bracket nung gilid. Yan yung matatawag na 10 blades na binlag ko para sa inyo. Yung rotation nila, okay naman. Ginawa nila, pahigop. Ha? Ang design talaga niya, mga ka-vloggers, pahigop, palabas dito sa lapag. Ha? Pag ano, dahil nakasign na ganyan yan. Ha? Hinihigop niya yung init galing dito sa may flooring, sa may chassis dito, pababa. Pinagmalaki pa nga daw ng technician sa kanya na, ayan ha, binalik ko yung shroud, yung cover, para hindi madumihan. Tingnan niyo. Ano ang problema dyan, mga ka-vloggers? Ha? Yan, sabihin ko sa inyo, naga-high pressure masyado yung sasakyan dahil sa ginawa nilang yan. Dalawa yan, ganyan. Ha? Kaya nga ang title ko dito sa ating vlog na to iwas high pressure technique number 2 na yan. Ha? Pangalawa na, mga ka-vloggers. Kasi yung isa, yun doon sa NB350, pinatulo ko yung tubig doon sa condenser, ha? Napaka-effective doon. Eto, ha? Ano ang nangyari po dyan, mga ka-vloggers? Pagmasdan ninyo, akala nyo, titignan ninyo, normal, ha? O. Ganito, wag na wag ninyong gagawin yan, ha? Sa mga ka-vlogger natin dyan, sa mga naniniwala sa akin na mga technician dyan, at kahit sa mga car owners, pag ginagawa sa L300 ninyo, halimbawa meron kayong ganyang L3, ha, huwag kayong papayag, ha. Ito, sabihin ko sa inyo, itinali nila sa condenser yung fan, di ba?
Hindi nyo na makita yung pagkakatali ng tie wrap dyan eh. Oh. Ngayon, so sa madaling salita mga ka-vloggers, ito ang condenser, nakatali lang doon yung aux fan. Doon sa gitna, dikit na dikit. Ha? Eh, ang lapad ng condenser na yan, andun lang siya sa gitna. Ha? Andun. Tapos, ipinatong nila yung shroud. Ayan ha, pinatong yung shroud. Ganito ha. Ayan, dito. Natatakpan natin. So, sa madaling salita, nung umaandar siya, mga ka-vloggers, ha, yung hangin na hinihigop niya, hindi mo malaman kung saan dumadaan dyan sa gilid niyan. Ayan, no? May bakante dyan sa side, tingnan nyo, paikot. Kasi, nakabaon yung auxiliary pan, pag masampo ninyo, yung mga blades niya, ayan, andun yung pinaka-grill niya, nakabaon sa loob ng shroud, mas nakalabas pa nga yung shroud, ha? So, humihigop siya sa gitna lang, ha? Yung gitna lang mismo ng condenser, hindi niya mahigop yung buong init na wala ng silbi, yung shroud, kasi inilapat nila doon yung kanyang fan, ha? So, naging design na lang yung shroud, nagpainit pa sa kanya, hindi makasingaw. Tapos yung hangin, ayan, yung hangin, hindi mo malaman kung saan dumadaan, kung may hangin pa napakahina, napablock, umiikot na lang doon sa loob ng shroud, mga ka-vloggers, natatrap pa yung dapat na lumalabas na hangin. So, ano remedyo? Kaya nga ito ang isa, iwas high pressure technique number 2. Ito na po, mga ka-vloggers, yung ginawa ko, ayan, pagmasdan ninyo. Kung pagmamasdan ninyo, akala ninyo pareho. Hindi po, pagmasdan ninyong maigi mga ka-vloggers, ha. Yung auxiliary pan, tinanggal ko yung mga gilid-gilid niya, yung parang kinakabitan po ng bracket, sinusuksukan, no? Pag ano yun, tinanggal ko lahat yun, binilog ko lang siya. Tapos, inangat ko siya doon sa shroud, nakataas siya yan, pagmasdan po ninyo. So, umangat siya sa shroud na yung motor, halos naka-elevate na yung motor ngayon. Pero kung pagmamasdan ninyo, yung mismong grill, ayan, angat na siya, sinilyado na niya yung gilid. Pagmasdan ninyo, mga ka-vloggers, ayan, So, ano ang epekto niyan? Lahat ng init nung condenser, yung buong condenser, dahil nakaangat na siya, elevated na siya na parang ganito na ngayon ang layo nung fan blade sa condenser. Ito yung condenser, ganyan na yung layo. Tapos, ang shroud, tagos hanggang dulo yun, andito na ngayon siya. Yung dating nakadikit na ganyan, na fan, na tinali, tinanggal ko yun, inangat ko, ganyan na po sa ngayon. Hinihigop na niya ngayon, mga ka-vloggers, yung init, ayan, ng buong condenser sa pamamagitan po nung shroud. Nagamit po yung purpose nung shroud. So, kinukuha na ngayon yung init, inelevate ko yung fan, malayo. So, inilalabas niya, malakas yung hangin ngayon, nakakahinga siya, mga ka-vloggers. Hindi katulad nung dating ginawa na dinikit lang dito, nakukuha niya konting portion lang, hindi pa lahat nung nilagyan na yun, nahihigop niya yun. Kasi yung bandang motor, wala na yun, mga ka-vloggers. Malapad yung motor sa gitna, nahigop niya yung gilid lang, kaya mahina. Hindi katulad ng inangat mo, tandaan niyo yung technique number 2 na to, iwas high pressure. Technique number 2 natin. Huwag nyong ididikit sa mga L300 ba na yan, dahil may shroud. Ang trabaho nun, para mahigop yung init ng buong condenser. Nakaangat yun, hindi nakadikit ang shroud, hindi nakaganyan yun, nakaangat yan. Hanggang dulo ng condenser, dun lang sasarado. Andito yung fan nyo. So, iangat nyo lang ganon, paghigop nito, kukunin na niya yung init ng buong condenser. Mga ka-vloggers, lalakas yung hangin. Isa pa, pag tinanggal na ninyo, wasingin ninyo yung condenser. Kasi minsan marami ng putik yun ando sa may gulong yun Linisin ninyo, wasingin na siya. Tapos sa kanyo i-forma yun. Dalawa yun. Pagtsagaan yung i-fix siya doon. Ano naging epekto mga ka-vloggers? Inalis ko yung laman na refrigerant noon, binacuum. Tapos saka kinargan. Habang kinakargan pa nga lang nung simula sabi nga ni ka-vlogger, sobrang lamig na nga daw. Parang bumalik na siya sa dati, mga ka-vloggers. Hindi ko tinanggal ang mga expansion valve noon dahil
kinalikot na nila at sa tingin ko, nung tinignan ko, hindi expansion valve ang sira. Dahil parehong walang lamig harap at likod. High pressure, hindi mahawakan ng dryer. So, nung nagawa na siya, okay na mga ka-vloggers. Alam niyo naman yung mga L3. Medyo may init yun, pero kaya niyong hawakan. Hindi katulad nung dumating siya, madikit mong ganyan, nagulat ako. Sobra init. Kala mo, discharge ng galing compressor. Sobrang mainit mga ka-vloggers. Hindi pwede yun. Puputok po ang mga hose. Minsan, compressor pa ang pumuputok pagka ganun. So, gumanda, bumalik. Tinuro ko lang sa inyo at gusto ko i-share sa inyo. Sa mga ka-vlogger na technician dyan, na gumagawa nga kayo ng mga aircon, wag ninyong gagawin na ididikit ang auxiliary fan sa condenser. Mag-high pressure. Tandaan po ninyo mga ka-vlogger. Sinare ko lang sa inyo to dahil gusto ko lang po lahat natututunan ninyo. Napakalaking bagay po nun. Basta tingnan lang ninyo sa mga ganun nakaganyang condenser, pahigop po yun. Puro papunta sa lapag. Hindi papunta sa flooring, iinit yung flooring ng sasakyan. Tignan niyo yung blade kung tama, tignan niyo yung rotation, at gaganda po, maniwala kayo sa akin. Lagi kong ginagawa yan. Pag high pressure na gano'n, alam mo na kagad. Basta linisin din ninyo muna yung condenser. Minsan puro putik ang lalabas doon bago nyo ilagay yung ginawa ninyo. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Sana'y nakatulong na naman ako sa inyo kahit papano dito sa simpleng vlog na to. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.